Yo yo! Sa video na to, pag-uusapan natin ang pinakamalapit na scalping strategy na tinatry ko ngayon. Actually, ginagamit ko to dati pa sa higher time frame. Pero ngayon, tinry ko siya sa M1. So, scalping talaga siya. Kailangan mabilisan talaga siya. Sa video na to, discuss ko rin yung prop firm na in-enrollan namin sa Get Funded Season 3. Ito na kasing week na mag-enroll lahat ng students na yun for a prop firm challenge. Then sabay-sabay namin papasa. So, abangan mo kung anong company yun kasi magbibigay din ako ng discount code. So, ready ka na ba? Let's go! So, discuss ko muna yung scalping strategy na ginagawa ko. Ang pinaka-main strategy na to is yung tinatawag na trendline breakout. So, paano siya ginagawa? Ganito. So, for example, ito yung price. Pak, 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 pak. Lalagay lang tayo ng trendline. Make sure na nagtatouch siya ng maayos. Okay, and make sure natin na at least 3 touches siya. Pag dalawa, medyo hindi pa ganun kahinog yung trendline. So, 3 touches muna. 1, 2, 3. Tapos siya ka mag-aabang ng breakout. Okay, so paano yung breakout? So, pwede kasing mag-gumanyan pa siya, then tsaka siya mag-breakout. So, in this case, pwede kang maglagay ng mga pending orders yan. So, ano sabihin ng pending orders? For example, sa case na to, syempre, 1 minute time frame kasi baka ang hirap pumasok ng mabilisan. So, yung iba naglalagay ng pending orders. Pero kung ikaw, kung okay ka na pumasok ng mabilisan, mabilis ka mag-compute ng lot size, pwede namang market execution. Pero, suggest ko yan, pending order na. In this case, pag magbabay ka, buy, stop. Okay, BS. Buy, stop. Okay, so hindi na tayo maghintay ng pullback and everything. Pag nag-breakout, diretso siya. Gano'ng ka-effective yung strategy na to. Binacktest ko to, nasa 70% win rate. Pero so far, hindi pa naman ako natatalo sa... Siyempre, nakadalawang trades pa lang ako sa prop firm. So, pakita ko yung unang trade. So anyway, pwede mo itong idagdag din sa arsenal mo. Hindi necessarily ito lang yung gagawin mo. So for example, nag-trade ka ng support resistance. Ayan. So pwede kang may support dito. Di ba? Tapos, sakto, meron ka confluence ng trendline breakout. Tapos, meron kang magandang support area. Parang ganon. Pwede mo rin lagyan ng, for example, nandito banda yung price, tapos nagkaroon ng bullish engulfing, for example, yan. So, meron kang iba't ibang confluence. Meron kang breakout, meron kang support, tapos meron ka pang extra confirmation na candlestick confirmation, na bullish engulfing. So, punta tayo sa first trade ko. So, dito tayo ngayon sa GBP USD, July 8 to Monday. Inaabangan ko na mag-open yung London session. So, nangyari is, nagkaroon tayo ng trend line na may 3 touches. 1, 2, tapos ito 3. Okay? So, nireplay ko na lang para mas madali yung maintindihan. So, ang nangyari, market pa siya. Actually, market pa to. Ayan, ganyan. Tapos, in-adjust ko lang din. Hindi muna ako nakapasok kasi I think ang titignan kong pasok is talagang kapag umangat pa to ng konti. And then, bigla siyang bumaba. Ayan. O, diba? So, imbes na nandito yung isa kong touch, ginawa ko na lang din ito. Inayos ko yung trend line ko, in-adjust ko. Ginawa ko ng ganyan. Ayan, ginawa ko ng ganito. Ayan, okay. And then, ang nangyari is, naghintay pa ako ng konti, bumaba pa siya. Tapos, kung titingnan natin, maganda rin tong support area. O, diba? So, meron tayong confluence sa trend line, tapos meron pa tayong support area, tapos tingnan pa natin, meron pa ditong inverted na shooting star. Okay? So, hindi siya hammer kasi hindi siya green. So, hinintay ko pa, kasi baka magtuloy-tuloy itong pababa. So, hintayin muna natin. Hindi tayo basta-basta mag-buy lang muna. And then, ayun! Ito na nga nangyari. So, from there, nag-buy na ako. Dito ako banda. Tapos, dito banda. Ayan. So, I think mga 4 pips to, no? Tapos, 8 pips. Ayan. So, kung gusto mo makita exact trade, lahat yan nasa Discord. So, baka magpakita na rin ng screenshot dito. Ayan. So, yun yung exact trade na tinik ko. 1:2 tayo. Risk-reward ratio natin, 1:2. So, pag nalo tayo, times 2. Pag talo, times 1 lang. So, yun yung pinaka-okay. Alright. So, sige. Move forward na tayo. So, ganyan lang din nangyari. Of course, alam na natin. Yan. Na-hit yung ating. And actually, kinabahan pa ako kasi hindi na-hit yung TP. Tapos bilang bumaba. So, ang ginawa ko, naligo na lang ako. Ayan. Tapos sa kanya na-hit yung TP. Alright? Again, nasa prop firm challenge lang to. Hindi pa to yung perang made-deposit ko. Pero ang winnings natin dyan is nasa $1,408. Yun yung screenshot. Pwede mong i-check. So again, very basic lang. Trend line. Naglagay lang ako ng trend line sa 1 minute na time frame. Okay? Tapos, make sure natin 3 touches. Pag nag-breakout, yan, pasok na agad.
Tapos, make sure natin yung SL natin sa baba ng previous na support. Ayan. So, hindi ko na masyadong mababa dito. Actually, dapat bababa ko pa dito. Kaya lang masyado nang malayo. So, lalayo na yung TP natin kapag binaba pa natin to. Okay. So, dyan ko lang nilagay. Just below this support area. And then, ayun, pwede mo rin consider yan. Ito, for example, ito, malapit na Morningstar. Diba? Tapos, ito rin, as a bullish engulfing to. So again, may iba't ibang confluence. Pwede mo rin sabihin na double bottom yan. Yan, may extra confluence din na double bottom. Alright, so ano ba yung company na tingin namin na okay pagdating sa prop firm? Kasi syempre, alam naman natin yung FTMO okay. And then, yung ginagamit din ni Coach Tim, yung funded NIC. So meron tayong INAD. Kagandahan dito, meron tayong discount code. So ang tawag natin dito ay CFXify. So, ang kagandahan dito, nung pumunta kami nung Traders Expo, na-meet din namin sila, kaya nagkaroon din kami ng malupit na discussion, and also, binigyan din kami ng magandang customer service, binigyan din kami ng admin, yan, parang di rin nahirapan yung mga students. So, ayan. So, pwede kang mag-register dito sa fxify.com, login, register. Anong link gagamitin mo? May link sa baba. Ayan, may link tayo sa baba. And also, make sure mo na kapag bibili ka na ng challenge, meron tayong discount code. So, yung TMT Get Funded. Okay, so isang word lang yan. TMT Get Funded. And also, kung first time mo bumili ng challenge sa kanila, meron pang extra na discount. Lagi mo lang new. Okay, NEW. Hindi ko lang alam kung kailan yung promo na yan. I-check nyo lang din yung FB page nila. I think meron mga promo minsan doon. Pero for now, ang promo na is kapag first time, lagi mo lang NEW new. And also, kung kalimutan, TMT Get Funded. So, may iba't iba silang klase ng account. Merong 1-phase, 2-phase, 3-phase. So, kapag bago ka, I suggest dun ka muna sa 2-phase. Bakit? Kasi mas mataas yung ano nito, yung drawdown. So, drawdown nito nasa 10%. Ibig sabihin, kailangan malus ka muna ng 10% bago ka matalo sa challenge. Okay? And yung 1-phase naman, kapag meron ka na malapit na trading strategy, na tingin mo, hindi ka naman lalagpas ng 5% or 6% na drawdown. Ayan, dito ko na sa 1 phase kasi pag na 10% mo yan, hindi mo na kailangan isa pang phase. Pasado ka na agad, meron ka na agad na live account na pwede kang mag-withdraw. So, pili ka lang dyan, 1 phase, 2 phase. Itong 3 phase, ano lang to? Parang tatlong 5%. Okay, tapos max drawdown 5%. Ito, di ko sure kung ano mag-experience dito. Pero ako doon ako sa 2 phase or 1 phase. 2 phase kapag newbie, 1 phase kapag meron ka ng existing na trading plan na effective. So, in-enroll lang ko, dun muna ako sa 2-phase. Sinabayan ko lang din yung mga nasa Get Funded na Season 3. So, next trade tayo. So, again, lahat ng trade ko nasa Discord channel. Okay, so kung titingnan nyo, minsan nalilate ako ng screenshot sa Discord kasi papasok pa ako sa MT5, screenshot sa ko sa Discord. Okay, kaya at least tinuro ko na lang sa kanila din tong strategy na to. So, TMT student ka, abangan mo, ituturo ko in detail itong strategy na to. I think yung target date namin dito is July 22. Okay, so abangan mo yun if TMT student ka. So, dito tayo ngayon sa gold. So, ito naman, inabangan ko nung pagkabukas na ng New York session. So, tingnan nyo, napakaganda ng trend line. So, ilang touches yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, 9 touches. So, sobrang healthy nito na trend line. So, abangan natin ng malupit yung mga ganyan. So, yun ang nangyari. Dito nag-stop. Diba? Nag-stop siya dito sa resistance area na to. Yung pag-angat ng trend line na yan. Tapos, inabangan ko na dito banda. Kasi, sa tingin ko, magbe-break na siya. Kasi nga, tumigil na siya sa napakagandang resistance area na to. So, ito na nga ang nangyari. Okay, so umangat pa, chinik pa niya yung resistance, and then boom, bumaba. Pagkababa niyan, nag-sell na ako dito banda. So ilang pips yan? Tingnan nga natin. So add 15 pips and 30 pips. So sa reward natin, 1:2 ulit. So tuloy-tuloy lang. Ayan. So yung nakita nyo sa Discord, ito na. Kasi napakabilis ang pangyayari. And ilang minutes lang, na-hit na agad yung ating TP. So para kayo naman itong strategy, no? Para to sa mga taong ayun na naghihintay ng results, na gusto nila, matagal silang naghihintay. Nakatutok sa M1 chart, sa London Open or sa New York Open, na mga 1 to 2 hours or minsan maabot pa ng 3 hours, naghihintay sila. Tapos, yung trades nila maglalast lang ng ilang minutes. So, yung ngayon, parang ilang minutes na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, nasa 10 minutes lang yung kanina natin. I think umabot yun ng mga 20 minutes. So, again, para to sa mga gusto mabilis sa execution, yung medyo okay lang sa kanila matarantas na ng onte,
And then, mabilis lang din makukuha yung result, either talo ka or panalo. So, ito pala yung result niyan. So, actually, nagkamali ako ng lot size. Ang una, 0.67, nagdagdag another 6. So, 6.67. So, sakto siyang 1:2. $2,000 yung panalo. And then, pag natalo tayo, $1,000 yung talo natin. So, titingin nyo dito, merong commission na nakalagay dun sa portfolio ko kasi ang pinili ko is mababa yung spread or halos walang spread kasi nagsascalp ako, tinatry ko tong scalping, pero may commission. So, pili ka. So, kung swing trader ka, dun ka sa no commission, pero okay lang na medyo yung spread is standard. Pero kung nagsascalp ka, dun ka sa raw spreads. Okay? So, pakita ko lang din sa Effexify kasi baka malito kayo. So, hindi tayo ngayon sa page ng Effexify. Yan, ulitin ko lang. Pili lang kayo. So, magkano pipiliin nyo na account? Make sure nyo yung pipiliin nyo na account is okay lang na matalo kayo. Okay? And then, kunyari, mag-start kayo sa forex trading journey nyo na may $500. Hatiin mo yun sa 4. Hindi pwede yung may $500 ka tapos pipiliin mo na dito yung $100,000 na account. Hindi. Yung 500 mo, hatiin mo sa 4 na challenges. Kasi alam ko naman, may mga students kami na first challenge pa lang papasa na, pero hindi lahat ganun. So, timpla-timplahin mo muna. So, pwedeng sa unang challenge, $10,000 ka muna. Then, pangalawa, 25. Or paghaluin mo lang yung dalawa, basta hatiin mo sa 4 or itong 15. Ayan. And also, dito tayo sa MetaTrader 5. Ayan. MetaTrader 5. So, ito yung sinasabi ko kanina, raw spreads or all-in commission free. So, dito ko sa raw spreads. Ayan, kasi more on scalping ay tinatry ko. And then, kapag swing trader ka, dito ka sa all-in commission free. So, ito mga extra na lang, I think. Ito lang yung kinuha ko dito, yung increase leverage, tas ano na, hindi ko na kinuha yung mga ibang yan. So, yun lang para sa video na ito. So, if may mga questions ka, comment ka lang sa baba. And if nagustuhan mo itong video na to, i-like mo naman. Kita-kits tayo sa next video.